day everyone! Long weekend na naman, kaya tara, samahan niyo ako magmotor patarlak. So after ko maligo, ito sinuot ko na nga yung relo ko. At dahil nga malayo ang biyahe, pinili kong suotin ang sapatos na to. At tara na, buksan na natin ang motor dahil pigang-piga na ako. Char! At pagbukas na ang motor, pinapainit ko muna ito ng mga ilang minuto. At dahil nga long ride ang gagawin natin, so tara! At dito na nga ako nag-start mag-video sa Alabang. Napakainit, sobra. At eto naman, sukat na tayo. Along the way na ako dito sa Paranaque. Sobrang init pero sobrang suwabe ng daan. At sa bandang kanan naman ay itong part yung NAIA Airport. Napakasulit ng unang part ng rides na to. Promise, walang ka-traffic, ganda pa ng panahon. At eto, malapit na nga tayo sa MOA. Next stop, Pasay. Eto na nga. At dito nga sa part na to, nafe-feel ko pa rin yung napaka-smooth na daan at ang ganda ng panahon. Gusto kong pumiga pero nagpipigil lang ako. At eto na nga, tawid na nga tayo at ang sentro nito is yung MOA. Kung nakikita nyo yung globe, yun sentro nito sa bandang kaliwa. Solid, napakaswabe pa rin ng traffic nito. Wala pa rin na traffic. Para sa akin personally, napakagandang mag-rides kahit mainit. Basta magandang panahon, wag lang umulan. Kasi para sa akin personally, napakakalbaryo yun, lalo pag traffic pa, dagdag pa yun. Binondo Bridge, eto na nga, liliko tayo sa bandang kaliwa. Hindi ko na na-videohan yung napaka-traffic pagpasok mo pa lang ng Intramuros. At isa sa pinaka-main reason siguro dun is yung simbahan or yung Manila Cathedral. Kasi mostly Holy Week, so and tendency nun, marami talagang pupunta sa simbahan. Share ko lang din sa inyo, una ko napuntahan to gamit ang bisikleta galing San Jose del Monte, Bulacan hanggang dito. Way back 2022, hindi ako nagkakamali. Pwede rin kayong pumunta dito ng gabi, maganda, maraming ilaw. Tsaka last time na pumunta ako dito, may mga guard naman na rumoroving paggabi. Dito naman sa daang to, tumbok nito ang Binondo Church kung di ako nagkakamali. Maganda rin galaan dito lalo na paggabi, feeling mo nasa China ka. Mailaw, maraming din yung mga street lights. Next off, may Kawayan, Bulacan. Di ko inakala may ginagawang daan pala rito, tinataasan. Siguro the reason is yung mabaha talaga rito. Sa part na to, in-expect ko medyo traffic pero okay pa naman. Aminado din naman tayo na dito pagdating sa Bulacan major problem dito is yung highway. Kung lubak lang, wala ka na masasabi sa lugar na to, pero so far medyo na-improve naman siya. From Calamba, Laguna to Tarlac, kung gabi mo kakanain, more or less nasa mga 4 hours lang or 3 kung medyo ratrat ka. Pag umaga, traffic, mostly 6 to 7. Pag minalas-malas ka, nasa 8 hours talagang biyahe. Ito, approaching na tayo sa Bukawi. Ito sa part na to, pag dumaan ka ng rush hour, good luck lang masasabi ko. As in, traffic talaga. Lugar ng Ginto, Ginto, Bulacan. Char. Dito sa part na to, bahain to. Last time nag-drive ako gamit yung M3 ko, napakabahain dito. Then I remember something dito sa part na to. Diyan sa overpass na yan, diyan kami na stranded ng kapatid ko. At eto ko yung clip.
Diyan sa part na yan. Diyan tayo dadaan ngayon. At mataas na siya, hindi na siya mababaw. Alright, biga-biga pa rin at malayo-layo pa. And tingin ko aabutin na ng gabi to. Dito sa part na to, Santa Rita ata to. Hindi ako nagkakamali, kala mo liliko ka ng expressway eh. At dito naman dahil one way, so inisip ko may karapatan naman ako mag-overtake, di ba? So, tara. At eto, approaching na tayo sa Giginto, Bulacan Arc. Alright. Alam nyo, in-expect ko talaga traffic dito, pero nagulat ako lang. Parang ako may-ari ng kalsada. Sarap. Kaya takbo ko nito sa part na ito, mga 50 lang. 50 lang ako. Ay, naka-record pala. Sarap mag-drive. Perfect yung panahon. Perfect yung kondisyon ng kalsada. Walang traffic. Goodbye Bulacan, hello Pampanga. And dito sa part na to medyo nakakaramdam na ako ng gutom, pero enjoy ko pa rin yung pagdadrive. Kaliwa tayo at approaching na tayo sa tulay. Hindi ko alam pangalan ng bridge na yan, pero dalawa sila magkatabi. Yun yung isa, luma na. May nakikita naman akong dumadaan pero mga tao na lang, usually naglalakad. Siguro mga lokal yun. Dito mas lumawak yung kalsada at nawala pang traffic. Then share ko lang, isang beses lang din ako huminto sa ride na to, which is yung kumain ako. Kasi hindi ko na talaga kaya yung gutom, as in gutom na ako. And even though medyo nauuhaw ako, just continue pa rin ako sa pagra-ride. Doon lang ako bumawi nung huminto ako at kumain ako. Bumawin na rin ako ng tubig at that time. Ganda pa rin talaga ng panahon. Then after sa tulay na to, naisip ko pumiga ng konti lang naman. Kasi nakaka-tempt talaga, ang ganda ng kalsada, promise. Wow. Sa time na to, naisip ko, sana buhay pa yung tatay at nanay ko. Para man lang sana nakwento ko yung mga adventures ko. Tulad nito. Dito nga ay kakana na tayo papuntang Mexico, Pampanga. At dito sa part na to medyo naka-encounter na tayo ng traffic kasi rush hour na rin. Pansin ko rin dito sa Pampanga, maraming mga foreigner akong nakikita. Usually naglalakad-lakad lang sa highway. At dito nga ay medyo mahaba-haba na yung babaybayin natin. 36 kilometers din simula doon lumiko tayo sa Mexico, Pampanga. At ayan nga yung mapa, which is yung nakapin sa last part na yan is kakanan tayo papuntang Hiraw na Tarlac na. So sa biyahe na to, dito na tayo nabutan ng takip silim. Wala din naman traffic so far, so tuloy-tuloy lang yung biyahe. Ang kagandahan lang sa daan na to ay wala pa masyadong bahay-bahay sa gilid.
kaya wala pa tayo masyado na-encounter na traffic. Hindi tulad dun sa dulo na part na to is marami na rin mga bahay at establishment kaya nakaka-encounter na tayo ng kaunting traffic lang naman. At eto na lang mga kapiga, ang nangyari ay nalowbat yung cellphone ko, hindi ko ay naasahan sa part na to. Kaya ang gagawin ko, ipapakita ko na lang yung full journey ko via real life. So next clip, eto na. Full tank, total kanlubang. Previous picture to nung hindi pa ako nalolobat. Dito ako kumain ng hapunan kasi hindi ko na talaga kaya. Approaching Tarlac and last stop Heron Tarlac. Thank you so much for watching my small journey and ride safe mga kapiga.